For the
timing ay mong natawan nani sa Living Word Spring Woods. Salamat na imong ikutan, imong iglesia, imong kawian ng mga kapadayon sa church o kan. Gampo ko na bananinin mo, Lord, kung imong kadayon, lubuan sa lang, natin ng grasya mo karon, Lord, dili na may makapadayon, manubugin, muswang ni mamungan. Even right now, salamat sa kagayunan na magtuon ng malandong na lumisin pulong nag-ampo ko, Ginoo God, na matalusan na mong imog yung andamong, tagang kasing-kasing, mahuntak na makasabot ni sa mga punang espiritual. E nagampo ako nga makita, nasayra ng mga kahibulungan, mga kamaduran sa pulong. Nagampo ko nga tagamit ni mong mata na makakita, dalugan na makalunod sa mga espirituhan ng putang-dikan ng ahimo lang lamang yung Diyos, pinaki sa tawag sa mga balang espiritu sa mga kinabuhi o God. Bisan ako, gamiton Lord, gamita ko Lord, makapanulti Lord, sipog sa may yung sipulong, makapanulti nga maghatag kadasi, Lord, kalipay, maghatag ko, Lord, giya o God, mga pagpadlong Ginoo Lord, Lord, pagpakalaw sa mga pagtuod yan, Lord, gamita ko, Lord, pailawin ko sa mga balang espiritu Lord, sa manudlog o pasabot ko sa mga pulong ko ka. And even Lord, ang pumi nga, ang tanan na mong pagkaisulat, Lord, among ni ma-apply, among ni mapanginabuhi, Lord, ang mahimaya si Kristo na di ka namin. Dalaygon ka, o balimig ka sa pagsugod, hanggang ni matapos, kusang sa may kalaugan, kalampusan ng dalan, hindi mo lamang yung kaugan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Yung katong panahon na wala ako diya sa Biman, first time na ako nakasuway ng Gayas is sa mga itong meaningful ko sa akong part. Meaningful for one, na ako'y nakatunan ba. And mga sa ito yung murag ng sinugdanan sa daghang pang mga pakita ko sa kinabuhi. Layas ko itong ganahan kong explore sa kinabuhi, ganahan kong usod kung mga, I think, kanang kalimutan ng mabuhat ba. Long story short, ilayas ko. And for 3 days, sa aning 3 days nga, nagluroy-luroy ko, ituloy ko sa mga amigo, ako kay Bao, ang mama magpapapipili ng pangita na ako. Kung mama, wala itulog, double days, pangita, kung papa ko, driver taxi, si pangita na ako. Until na time nga, nakaibaw sila na paningdapita, nagtuloy nila. Ilan dito nila, kita ko sa kong papa mo nakakita ako, nakasakong na ko, pagkita na ko, nagsundagan. But, bayan by, binuho siya na ako, ang dagan nung, nakutuloy ko, muli ko sa tuwa, kung pudang mata, hindi akong hilak. Hindi kong hilas sa papa. And yung gusto niya, kung baka, tulungan daw sa mga pangita nyo. Nabi ang pabalata, dagan ko na mo, anong layas mo ka? Anong layas mo ka? And make the long story short, karon sa nagpapre ko ng message, grabe ang anak ko nga, grabe din ang kasing-kasing sa katilikanan, ikuwal silang ng mga anak. Tahanap, hindi na kasabot na. Usay, yung sister kita, sakto ang ito, pero usay, kita mga anak, sa kita kasabot ng iba. Amen? Even sa akong maguwang na rin, ang anak ko, ang mama, minun nila, imong maguwang. Kaya bako sa kabadlong, pero imong maguwang na rin. And ang anak ko, bayan ba ang anak ko, sabta na lang ang mga isun, sabta na lang din na ang mama, kaya magpakamama na siya. And inanak ko kalaw, ilang kasing-kasing sa kinikanan toward sila mga anak. And nagtuo ko, mamaw ko ni sa mga pastor. Yung mga alagad sa Pinoong ilang gitatar kong ilang membro, not just a member lang, so sa kagrupo, kundi lang ilang membro, ilang yung gitatar yung mga anak din nila diyan sa Pinoong. Ang nagunaon na mo, ang akong pag-treat niyo din na ako din pastor niyo, ako yung nagdalo, hindi na ako pag-treat niyo is mura mo ka ng yalagaan ako spiritual, mura mo nga anak na ako spiritual.
And mo lang katong mga pastor, mga laga sa Ginoo niya. Kasi magpupul sa gitong taon sa mga membro na malayo sa Ginoo o magpabadlong o kung na ay mga pagsulay, samot na makabig sa lain ng pagtulunan. Samot na. Simba ni mo, matuto ni mo, bayan, naibaw alam ni mo na nasa laing grupo, pero sayo pa din kasi bahan. Sayo pa din ng grupo. Mag-uol ka. E nagtuo ko nga mao din ang gibati ni Pablo toward sa mga taga-Galasya. And then si Pablo, nasuko siya, nakasulti siya dili maayo, but then again, gibati yun ni Pablo ang lam na kagugol o kahinawa alang ang iyong simbahan. Kaya nga naman, grabe yung pagigugmaan niya ng simbahan, in spite silang ibuhat na niya, grabe yung pagigugmaan niya ng simbahan, pag gusto siya na kini ng simbahan, kini nga katawan, diin siya naggamit, ganahan siya na mapalik din sila sa Ginoo. Manang bati siya kasuko, kahangawa, kaguol kanila dihang may baluan niya, nalingawat ni sila og sayop na ebanghelyo. Nadungog niya ang mga taga-Galasya, first, upo siguro, but on the other hand, nag-uul siya. Nag-uul siya. Hindi nga simbahan, kaya hindi matuto, I think, for how many months, for a year, hindi daw ito lang pagtulungan. Nung nanginom siya, nakawang rin dito akong tutulog inyo. And last week, atong natungan na kayawan siya, nahadlok siya kasi waki po sa yung pagpanuglos po sa Ginoo. Wala itikto sila. This afternoon, atong padayon na itong pagtuon sa Galasya, and naanata sa verses 12 to verse 21 ng second section. And this afternoon, ako niluloan itong pagtuon, ang apilar ni Pablo ang apilar ni Pablo sa mga taga-Galasya, or ang hangyo ni Pablo alang sa mga taga-Galasya. Galasya, Kapitulo 4, versikulo 12, hangtod sa 20. This time, mamarugta niya, aging kahon sa puso ng atong ibasawang ini nga bahin sa puso nga from verse 12 to verse 20. It says, dingon din ni Galasya, Kapitulo 4, 12, hangtod sa 20, mga igsoon, naghangyo ako kaninyo nga magpakasama kamo kanako, sama nga ako nagpakasama ka ninyo. Wala kamo makasala kanako. Nasayad ko nga nagwali ako sa maayong balita nga nahak kaninyo sa unang higayon. Tungod kay nagmasakito ako, apan bisan ko ng akong sakit na kahasol pag-ayo kaninyo, wala ako ninyo kamaya o isalikway. Gidawat inon ninyo ako nga daw sa angel sa Dios, samaran na si Kristo Jesus kayo ang inyong gidawat. Malipayon man kayo kamo kaniadto, naunsa naman kamo karon. Ako mismo makasulti niini may tuong kaninyo, kung mahimo pa lugito ninyo ang inyong mata aron ihatag kanako. Nasilag ba kamo kanako tungod kay gisugihan ko kamo sa matuod? Verse 17 to 20. May mga tao kayo na naninguha pag-ayo sa pagdani kaninyo, apan dili maayo ang ilang tuyo. Ang tinguha nila mo lamang nga mahimulag kamo kanako aron masuod kamo kanila. Maayo gyud nga magmadasigon kamo kanunay sa mga maayong butang, bisan kung wala ako diha uban kaninyo. Mga minahal kong anak, sama sa usa ka inahan na nagbati, gibati ko sa makausap pa nga pang samang kasakit tungod kaninyo, hangtod na makabaton kamo sa kinaiya ni Kristo. Dako ang akong tinguha sa pagpakigubal kaninyo karon, aron mausab ang akong una-una mahitungod kaninyo. Nabalaka ako pag-ayo kaninyo, magapangingkod ng Iso. Well, last Sunday, atong natunan ng verses 1 to 11. Nga nagtudlo kabahin sa atong pagkaanak o pagkamanununod sa Dios. And indeed, kung naanak ka ni Kristo mo na yung identity, dili na ka ulipon sa balawd, dili na ka ulipon sa dili na ka ulipon sa bisang unsa nga makapaulipon nimo aning
kinabuhia, kundi sa diyan nito gisalig ka ni Ginoong Jesucristo ning ingon ang buong sa Ginoo, anak na ka sa Dios. O kay anak na ka sa Dios, manununod ka sa saad sa Dios. Mo nang sa ikaduha nga punto last week, buot ni Pablo nga ingon nga mga anak na mo sa Dios, mga manununod na mo sa Dios, ayaw na mong balik sa lain nga pagtulunan. Ayaw na mo balik or talikdi na ang pagtulunan nga way pulos. Ingon ani mo na ikabo sa mga taga-Galasya, before na nagsimba sila Dios na dili mao. Nawalihan sila ni Pablo, kalikawa sila sa Dios na dili mao, nituo sila ni Ginoong Jesucristo apan sa nipadayon si Pablo sa iyang missionary journey. Pagkadungog ni Pablo nga mga taga-Galasya, nidawa sila sa pagtulunan sa mga Hudiyo, sa mga Judaizers. And mo nang ingon si Pablo nga ayaw na mo paulipon sa laing pagtulunan. Ayaw na mo dawat o pagtulunan nga way plus. Again, anak na mo sa Dios, manununod na mo sa saad sa Dios, ayaw na mo or talikdi na ang pagtulunan nga way plus. Nakuha na to. In other words, hupti na si Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi kay wa kay lain paglaom aning kinabuhi si Kristo lamang. Si Kristo lamang. Dili ang mga pagtulunan nga gi-offer ni kalibutan na kundi si Kristo lamang ang imong kinahanglan. Mo nang ngani sa atong tun-an this afternoon verses 12 to 20 na duha ka hangyo si o duha ka hangyo apila si Pablo nga ni alang sa mga taga-Galasya. And mo niya una nga hangyo o apilar ni Pablo sa mga taga-Galasya na first, magpakasama sila ni Pablo. Magpakasama sila ni Pablo, verse 12 to 16. Ikaduha naman, muliwat sila ni Kristo. Human sila magpakasama ni Pablo, muliwat punta sila ni Kristo. And mo ni ang lawng nga pilar o lawng nga hangyo ni Pablo kanila ang mga taga-Galasya. So, aron masabtan ni nato kining duha ka punto nga ni o duha ka hangyo ni Pablo nga ni muadto ta sa atong una nga punto nga igsoon, which is magpakasama sila ni Pablo. Verse 12 to 16. Gingon din ni verse 12 to verse 16. Gingon din ni mga igsoon sa tig, naghangyo ako kaninyo nga magpakasama kamo kanako sama nga ako nagpakasama kaninyo. Wala kamo makasala kanako. Nasayad kamo nga nagwali ako sa may balita anak kaninyo sa unang higayon tungod kay nagmasakiton ako. Apan bisan ko ng akong sakit nakahaso pa kayo kaninyo, wala ako ninyo tamayo sa likway. Gidawat ino ninyo ako nga daw sa kanyo sa Dios. Sama ra nga si Kristo Jesus kayo ang inyong gidawat. Malipayon na kayo kamo kaniadto, naunsa naman kamo karon. Ako mismo makasulti niini may tungod kaninyo. Kung mahimo pa logito ninyo ang inyong katarong ihatag kanako. Nasilag ba kamo kanako tungod kay gisultihan ko kamo sa matuod? So ngani makita nato ang unang hangyo ni Pablo sa mga taga-Galasya. Na say unang hangyo ngani nga niya hangyo niya magpakasama unta sila ni Pablo. Kay kining panahon na niya nahisama naman sila sa mga mini nga magtutudlo. Nga mo ilang nisunod na aning kanona mo nang hangyo ni Pablo, magpakasama unta mo kanako. Magpakasama unta mo sa akong pagtamod ni Ginoong Jesucristo, sa akong pagkinabuhi ni Ginoong Jesucristo, sa akong kagawasan diyan ni Kristo. Magpakasama unta mo sa akong pagtuo diyan ni Kristo. Dili kay kung unsay hindi tuwa karon mo yung buktad. Kung dili magpakasama mo ni hangyo kinasingkasing ni Pablo sa mga taga-Galasya. And we all know the context of this book na nidawat sila sa iyong nga pagtulunan. Gani, wala lang sila nidawat, ila naging i-perform ang mga rituals ani nga pagtulunan. Kung nakahinumdum mo,
na sila yung weekly Sabbaths, na sila yung mga feast na gisunod din nila ang pagtulunan sa mga Diyo, kay nagunaw sila na truan ni pakabato silang pabor sa Diyos, na truan ni nga mga rituals, naluwas sila. Mo nang law tayo hangyo si Pablo kanila. Law tayo hangyo. And by the way, this is a pastoral appeal ni Paul kanila mga taga-Galacia. Okay? Again, si Pablo mo'y pastor nila. Amen? Si Pablo mo'y pastor nila sa mga taga-Galacia. Verse 12, tanaw na to. Ngani sa verse 12, ipakita ngani ang apilan ni Pablo o hangyo niya sa mga taga-Galacia na din. Giingon niya ngani nga niya, magpakasama kamo kanako. Sama nga ako, magpakasama kaninyo. Magpakasama kamo kanako, sama nga ako, nagpakasama kaninyo. Ang pulong magpakasama kamo kanako niya, kining pulong nga magpakasama kamo kanako, subo ni siya, gikan ni Pablo. Subo, gikan ni Pablo alang sa mga taga-Galacia na din. Gusto ni Pablo magpakasama kamo kanato. E ang punto ni Pablo, anong gusto niya nga buhaton ni sa mga taga-Galacia, kaya again, nalayo naman gud ni sila sa kamatuoran nga may gitamod ni Pablo nga mao kamatuoran ni Kristo. Gusto ni Pablo nga tamdon pagbalik or sundan pagbalik sa mga taga-Galacia unsay pagtuo ni Pablo, unsay pagtuo ni Pablo diha ni Kristo. Again, nisimang sila. And gingon gani, magpakasama kamo nako, sama nga ako niya, nagpakasama kaninyo. Kining linya, kining gingon din sama nga nagpakasama ko kaninyo. Ang punto ni Pablo nga ni is niya, giriko ni Pablo ang iyang pag-abot sa Galacia. Nga si Pablo pag-abot niya sa Galacia, nagpakasama siya kanila. Aron mawalang may balita, aron madawat nilang may balita. Kung ang hangyo niya, magpakasama ko kanako, sama nga, nagpakasama ako kaninyo, kaniyan to. Mo nang point ni Paul diya. Manang grabe kalaw ang hangyo niya ngani sa mga taga-Galacia kay again, dili siya gusto nga kini mga tawhana malayo ni Kristo o malaglag tungod sa ilang pagsalikway ni Kristo. So gingon niya ngani sa last phrase, wala kang makasala kanako. Unsay punto ni Paul diya. Hindi ka mga taga-Galacia wala man sila isa na nabuhat Paul. Kani ani nga time biktima lang sila. Biktima sila sa mga nagtudlo nila og sayop na pagtulunan. Again, makita na ito nga ang law nga pagbati ni Pablo ni simbahan sa Galacia na din. Gusto ni Paul nga sundon siya. Gusto ni Paul nga magpakasama sila kang Pablo. In other words, gusto ni Pablo nga sunon siya sa mga taga-Galacia. And by the way, dili ibang ko alam kang Pablo kay bisan sa ubang simbahan, iya ko ning ipaabot kanila nga gusto ni Pablo nga mosunod sila kining mga simbahan na kaniya. First, in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ingon si Paul, kanila nga mga taga-Korinto. By the way, ang mga taga-Korinto, grabe kini sila ka-worldly nga mga Kristohanon. And ang hangyo ni Pablo alang kanila mo ni, be imitators of me just as I also am of Christ. Sundan ninyo ako sa mga akong gisunod si Kristo. 1 Corinthians chapter 4 verse 16, ingon si Pablo sa mga taga-Korinto, therefore I exhort you, be imitators of me. Philippians chapter 3 verse 17, i-address ko niya sa mga taga-Pilipos, join in following my example. Philippians chapter 4 verse 9, the things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things. In other words, kini ang mga simbahan na nag-address ni Paul, ni Paul, sun ako ninyo. Ang point na ni gusto ni Pablo nga
Kung sila makita ni Pablo, ilang tamdong yun. Same thought din ni sa mga taga-Galasya. Na gusto ni Pablo nga ang mga taga-Galasya magpakasama kaniya. Musukon sila ni Pablo. Sundon nila sa Pablo. Unsay magtuo sa pagtamod ni Pablo diha kang Kristo. And the point here is that buot ni Pablo nga sundon siya o magpakasama sila kang Pablo sa pagtuo kang Kristo, sa pagkinabuhi kang Kristo, sa pagsimba kang Kristo, sa pagpangalagad kang Kristo, pagkagawas nun, pinaagi ni Kristo. So kahit sa pagtulunan, nakita mo sa mga taga-Galasya, among pagtulunan sa mga Hudyo. Again, mo niyang angin ni Paul, magpakasama sila kaniya. Or sunon nila si Pablo. Verse 13 to 15. Nga nagipadayan ni Pablo ang iyang kanhi nga kasinatian. Giricall niya ang iyang kasinatian towards sa mga taga-Galasya. Nalingon siya din ni verse 13 to 14. Nasayod ka mo nga sa nagwalya ko sa may malitangan ha kaninyo sa unang ikayo tungod kay nagmasakiton ako. Apan bisan mo na ako sa kinakaasol pag-ayaw ninyo, wala ako ninyo mayaw sa likway, gidawat ninyo ako nga daw sa angel sa Diyos sama ra nga si Kristo, Jesus gayud ang inyong nadawat. Again, nahitabo ning pagwali ni Paul sa mga taga-Galacia in his first missionary journey. Si Pablo, missionary siya. Ay tulo ka higayon nga first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey. Nahitabo nga nakawali siya sa Galacia or naimugso ang simbahan sa Galacia in his first missionary journey. And there's the thing. Naaring ang mga circumstances na naabot si Paul nga ni nasakit siya. Sa nagbiyahe sila in his first missionary journey, nasakit si Paul. Kaya ang iyang sakit ining panahon na sumapa sa mga historians and Bible scholar, ang sakit niya yung panahon na is malaria. Kailan mong sakit ng malaria? Grabe ang sakit ni Paul ni nga time na I think ang malaria is makamatay yun siya. Mautong na ay usa ka kauban niya nga nakasuggest mari sa tas Galasya, kaya think ang weather nga ni makaayo nimo. Nagdalaw story short, naabot sila sa Galasya, dito ni pauhay si Paul, dito siya nagpaayo sa iyang sakit nga malaria, and ang naitabo, wala din siya magpa-ugong siyang magibati o siyang sakit, nagwali din gapon siya. Mo nang giwalihan niya ang mga taga-Galasya, and ang mga taga-Galasya manipayon na nidawat sa Ebanghelyo ni Kristo. Malipayon sila nidawat ni Kristo. Si Kristo magiwali ni Pablo ani na tayo. Nakuha na to. Kasi tingnan na ako masabda na to. Wala mahimong babang ni Pablo ang iyang sakit kung hindi siya kawali sa mga taga-Galasya. Try to imagine iyang sakit makamatay. Natinagin nagwali niya kung siya. Tungod kay grabe ang iyang kahingawa sa mga kalag aning lugar sa Galasya. Naisakit, nagwali niya po. Nag-share sa gospel. Kanya kung paglasig na ito nga ni kita na nakaibawas sa maturan, huwag man kay sakit, pero pwede rin ito makashare. Amen? Another thing, ang nananang masabta na ito din is that through circumstances, bisan sa bating ang mangitabo, kanuwang na hindi sa Ginoo ang maayo na mangitabo. Bisan siyang sakit, naanoy mga kalag na nakabigyan ni Kristo. Kaya nakawali siya sa Ebanghelyo. Nakuha na to. Abot siya sa Galasya, nagwali ako siya bisan sa iyang sakit. So verse 15. Ingon siya, malipayon man kayo mo kaniyan to. Naunsa naman mo rin. Ang point ni Pablo na atong panahon na nagwali sa Ebanghelyo niya, ang mga taga-Galasya malipayon ni sila nigawat ni Kristo.
Malipayon ko sila nga nito, misali ni Kristo. Malipayon ko sila nga nakadungog sa Ebanghelyo nga ang paglaw nila si Kristo lamang. Nakasinati sila for the first time katagbawon niya sa Ginoo. Namingon si Pablo na unsa nung doon. Namingon na sila. Ngayon siya ni, ako mismo makasulti nini may tungod ka ninyo. Kung mahimo palugito ninyo ang inyong mata ang ihatag na ako. Ingat ang mga Bible scholar, this is a figurative speech daw, pagkitawag hyperbole. But, nitanaw ko sa mga trusted ng mga komentary na akong nitanaw sa big point ani is that kung tanawon nimo, it seems na kung basahon nimo sa Bisaya, ang hangin ni Pablo, kung mahimo palugito ninyo yung mata, ihatag na ko sa inyong anak. But ang point kani is, ang mga taga-Galacia, willing sila nga ihatag nila ilang mata ang Paul mo ng point nini. Why? Tungod kaning animo na tayo, ang sakit ng malaria pwede siya maka-affect fatally sa mata sa tao. Dapat na to, pwede siya maka-affect fatally sa mata sa tao. And sa Galacia, chapter 6, sa gisuwat ni Paul kinisulata, dagko ang litra yung pagsuwat ni. Anong dagko ang litra tungod kay grabe na napiktaran ang iyang mata tungod sa sakit na malaria. I think, mao ni pinakaduol nga interpretation ani nga time. Again, what's the point here? Ang mga taga-Galacia willing sila nga hatag sila mata. Although sa panahon ng Paul, walay eye transplant sila time. But again, willing sila may hatag ni Paul ang ilang mata aron makapangalaga si Paul, magamit si Paul. Inana nila kalab before si Paul sa mga taga-Galacia. But here's the thing, in verse 16, gingon nga ni, nasilag ba kamo anak ko kay isutihan ko sa matuod? Tanawin mo na sa English translation, ang treat na nila ni Paul is enemy na. Here's the thing, ang ilang pag-anaw na ni Paul, kaaway na tungod kay nagsulti siya sa kamatuoran. Ano makita na to sa verse 16 na nahimo na nga kaaway sa mga taga-Galacia si Pablo. Kay gisultihan sila niya sa kamaturan niya. Subo kayo niya pamalandungon nga ang gigamit sa Ginoo nga makadungog sila sa kamaturan, mao na hinoy na himong kaaway kay nagsulti man siya sa kamaturan. Isa tin. Kung kinsa pa hinoy nagsulti tinuod, mao pa hinoy kontrabida. Okay? And this is not new sa Paul sa Ginoo. Even before sa mga prophets, ang mga propeta niya, magsulti sila kamatuoran, dili nila tumanon ng gisulti sa propeta. Mayroon sila sa mga Israelites, sa mga propeta, bakat na yung gisulti, dili ka tinuod. Mo-against sila sa gisulti nga kamatuoran sa mga prophets. Bisan pa sa Old Testament, bisan pa sa time ni Jesus Christ, gikontrahan siya sa mga Israelites, gikontrahan siya sa mga Pharisees kung kaniya, isulti siya tinuod. Bisan gani sa itong panahon karon nga din kumusulti ka o sa tinuod, ika na hinoy kontra sa anan. And mo exactly makita na to ang Pablo nga din gikontrahan na hinoon siya sa mga taga-Galacia tungod sa mga pagbadlo o iso ng mga pulo na iyang ipaabot ani panahon na towards sa mga taga-Galacia. Here's the thing, madala kong sabran din. Ang tinuod nga alagad sa ginong tinuod, kapastor, musulti na siya sa ginoo. So, iyan niya ang iyang karnero, ang iyang mga membro, ang mga gitiya sa ginoo niya, unsay tinuod, unsay kinahanglan ng masayaran. Mingon si John MacArthur, being a pastor means you're a truth teller. That means you're truth teller when it comes to the Bible. That means you protect your people from deception that comes from the world. That's part of being a shepherd. Again, makakita mong pastor, muna kung
pastor ka niya, dili ka musulti yung sa kamaturan, you're not a pastor, you're a liar, a false teacher. Ang tinuod na pastor, musulti, gina siya tinuod, di na siya mamakak. Kung sa Ginoo, sa kung sa Ginoo nga kamaturan, iya ginamisulti, bahala ma-offend ang tao kaniya. Lingon si John MacArthur, kung ang tao ma-offend sa kung sa Ginoo, pasagdi siya na ma-offend. At the end of the day, wala man siya ma-offend mo, na-offend siya sa kung sa Ginoo. And that tells him na naay gustong usbo ng Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? Para tayo kalain na kung there are times personal yung istorya. Again, personal na tungod kay ganahan ko nga manunod kita sa Ginoo. Ganahan ko nga makatpon, ganahan ko nga mutamod kita sa kung sa Ginoo. Again, ang kung sa Ginoo sakit yun eh. Iwan ang Hebrews chapter 4, take 4, verse 12 na ang kung sa Ginoo sa mag-espada na tumaiswa. Mo na kung maigo ani video ka may mutang pagalingaas ka tungod kay dili man lang imong kasing-kasing ikunan ni igpundyot ang pinakapuyo mabahin nimo di nag-abot ang imong pagkatao ug ang imong spirito. Kung usay may mga tao maigo sa kung sa Ginoo maglagod di ba kay pastor mo ani mangigo no. Isulti na niya tungod kay mo ni tinuod. Again, once na isuki at tinuod, kontra yung kasanan. Amen? Kontra yung kasanan yun. Kaya, pag sultig baka, daghan mo, mag-iguri mo. Amen? Pag sultig atik-atik, daghan mo, magigigala mo. Pag sultig tinuod, ay ganahan mo. But then again, balik ka sa point ni Pablo nga din, yeah, to the point of Paul din verse 12 to 16, gusto niya ang mga taga-Galacia magpakasama sila kaniya. Which is natuko niya, natuko nga, anong mo niyang cry out sa kasing-kasing ni Paul nga mga taga-Galacia magpakasama kaniya. Natuko nga, mo niyang cry out kung gusto din siya na gikan sa pagka-receive sa sayang mapagtulunan, gusto siya ang mabalik sila sa Ginoo. Amen? Mabalik ko sila sa Ginoo. Nato ko nga mo cry out sa tanang pastor sa ilang mga membro sa simbahan na magpakasama unta sila sa pagsunod niya kang Kristo. Again, ang pastor nga tarong iya ginatudluan ko niya mga membro nga mo ni buhata aron tutubo ko sa Ginoo. Mula mo sa Ginoo. Matarong na yung relasyon sa Ginoo. Pwera lang sa mga way katarong na pastor o piki ng mga pastor o dili yung mga pastor na alagad sa Ginoo. Kay dili ni sila, wala ni sila paki sa lakaw sa ilang libro. Okay, ang Ginoo ng pastor naagi na siya paki sa lakaw sa ilang libro. Kaya sa mga libro na iyang liga, naa na siya ilaw nga concern kanila. Nag-ampo na siya adlaw gabi nila. Nag-ampo na siya silang pagpuswag diya sa Ginoo, silang relasyon sa Ginoo. Nag-ampo na siya. Ginganlan gila niya matatusap. Aron ka ng mga tawhana, madukol, masukod, mula, mga papakaila, o relasyon sa Ginoo. Amen? Ang pastor nga piki, wala na siya paki simulagaw. Wala na siya paki. And mo ni kasing-kasing ni Paul, gusto niya mga taga-Galacia magpakasama kaniya. Amen? Magpakasama kaniya. For those sa mga pastor nga Ginoo gid ang tuyos ko pangalagad, wala na sila hunong nga mapahinungdong udasig sila membro nga atimanon ang ilang relasyon sa Ginoo, ilang pagbasa sa kung sa Ginoo, bisan ini mga buluhaton diya sa tungod kay bukod sa pastor nga may sama mo sa pagsunod diya sa Ginoo. Maray mo kay buong namingon ko mabasa gid ang Bible mo ang pagkita mo man ni Kristohano kinabuhi. Ang purpose ana buliwat sa Ginoo, ang purpose ana musunod kita sa Ginoo. Dili ta musunod sa kalibutan. Amen.
Duha na may daan na kinabuhi, sigpit o lapad na damhaan. Amen? Kung musunod ka sa Ginoo, isod yun. Struggle yun. Struggle king mo ampo, struggle ang pagbasa sa puso mo, struggle ang pagsunod sa mga buhat ngayon sa Ginoo. Pero kung nagto ka sa lapad na damhaan, ayahay kayo. Enjoy ka na ito. Pero niya, ang warning, ang tumuya na kalaglagan. Amen? Nang ay mong kalain, sobra ng mga pastor, papasahon, hindi pa involved, sindan, hindi ikaw, di mo yun masipyan. Di mo yun masipyan yun. Malitlit, gamay, maabot ang galas musi. Pero naam yung gyapon, receipt mo bibinti, ay mong kalain na na. Again, nanong ako nang ibuhat, aron, mamintin na ito ang atong kalakbon na bahay sa Ginoo. Once na ma-detach ka sa pong sa Ginoo, I tell you, equivalent na na-detach ka just Ginoo. Amen? Tanawa ng magtiayon, wak na istorya-storya, mga usa o duha ka adlaw, sunod may tabuan na away na. Si Rowena, na mas mamadali, basta di lagi ko, magsaksisi na din ng mga pila kadlaw, dili na ko kasulti ilang po niya, mangyuli na ako, wala na kasulti ilang po na ito. Pero uwi ko na, pero importante na siya. Makahatag na siya kanang yung last part, makahatag ng tampon sa relationship. Amen? And mapahinumduman ko, ito, wala lang ko sa gusto niya. Kasi, mana ko ina nakasulti, hindi ko ng buntag. Hindi ka buntag, lingon ko, I love you. And kung na yung mga higayon, lingon ko, I love you. Yung gabi, I love you. And mo na, makibaw siya na, kanus ako, adlaw, pila ng adlaw, kasulti niya. And that is also true. Sa atong relationship sa Ginoo. Dili kaya nato ating man itong relationship sa Ginoo, kay mo ka itong lakaw sa Ginoo. Ang tumong o tuyo sa pastor, ngalunaan ng mga buhat aron sunod sa Ginoo. Matarong itong lakaw sa Ginoo, mo ni tumong ni Pablo, magpakasama ang mga talagasya kaniya. Amen? That's the thing, ang pastor, there's the thing, nadalan ko sa na to. Ayaw sunda ang unsay makita ni mga sayop sa pastor. Kundi ang sakto o makapaduol lang nimo sa Ginoo mo sunda. Kaya ang pastor niya, tao ra pud na siya, naay kahuyamon, naay struggle sa pagkalingon. Kung unsay struggle ninyo, mao na as pastor. Amen. Yeah. Kung naamon na tayo makita sa pastor na na-stumble ka, sabot mo na-stumble? Napandol ka ba? Or nakapa-discourage nimo, so tiis siya o iampo siya. Dili kay tanabi nimo o dauton nimo siya sa uban tungod kay mo'y nakita nimo niya. With that act, you are not loving and caring your pastor, but destroying him, and sama gidawat nimo ang lawas ng Kristo. Nawa na to. Right, imagine, ang pastor na nasig-ampo nimo, nasig-remind nimo, nga mo ni buhat, biyahan na imong kasakitan, imong dauton, imong awayon. Amen? Amen. Pabila hindi mo ka, almost nino, matarong yung relasyon, yung lakaw, yung sino. Muna, yung si Pablo, pagpakasama ka mga anak ko. This is also true. Sundo na to kung sa mga nagtulog sa puso mo. Muna yung mga sa pastor. Dili kaya ako gusto na to nga magpakasama mga ako. Ang akong pwede magpakasama tao sa iyo sa puso mo. Ako na to. So, yeah. Nara siguro yung usap, ayun na niyo, duha mga kailan mo ano niya? Sige na. Dili na idol ni Joshua, yung idol si Steph Curry. Later, pinakabulan,
ang pangalan niya ay si Bronny James, anak niya siya ni LeBron James. Actually, junior ko siya. LeBron James ko lang yung anak niya. Pero yung na siya Bronny James. LeBron James Jr. But again, kining tawana, ako ning ipakita na to tungkol kay napas man na yung controversial ko yung pag-drop sa NBA. Na yung controversial. Kaya try to imagine, 55 siya na draft. E niya, napunit yun siya aron makasunod sa Lakers. Diba na to? Eh, iba mo sa kinsa ni Maniyo na yung papa giting taon. Ano man, gusto yung papa nga musunod niya. Gusto yung papa nga mag-uban sila o sa kating. Gusto yung papa unsay naabot niya mo si maabot siya anak. Ako na to. Mao nang nibuhat og lakang yung papa nga makuha na yun yung anak gani, nakuhaan pa ang sweldo ni Libro ng milyon para lang yung makuha niya yung anak. Di pa kayo ni Mayo yung anak, mas Mayo, mas marunong na ni. Amen? Pag-iirang mo yung marunong hindi. Nakuha na to? Again, nibuhat o pamaki ang paparo lang yun, makasunod ng iyang anak niya. Nagtuo ko mawala ni kalainan sa punong ni Pablo na magpakasama unta aniya ang mga nagagalasya. Na mo po'y akong tumong nato mani nga magpakasama unta mo nato sa pagsunod sa Ginoo. Amen. Yeah, that's the thing. Ayaw niyo sunda ang sayo, ang makaayo lang sa inyong lakaw, relasyon. Yes, Ginoo. Na may makita ang sayo na ko, ayaw nagsunda. Ang sunda, ang makaayo lang sa inyong lakaw, relasyon sa Ginoo. So here's the thing, sa inyong tanaw, kung ang tanang membros sa kasimbahan, magtamod yun sa buhat kaya sa Ginoo, sa inyong tanaw, sa iba't yung pastor. Palipay. Amen? Palipay. Samon ang Ginoo. Amen? Muna ang tinguha na mo magigamit sa Ginoo, diha ninyo, ang maduol, masukod ko sa Ginoo. Wala nilang kalipay. Gawa sa anak. How much more ang Ginoo? And mo ni tinguha sa kasing-kasing ni Pablo. Mo ni ang law na hangin ni Pablo sa mga nagagalasya. Nalimbungan mo sa sayo kapagtulunan, pes, karon naghangyo ko ninyo, magpakasama ang kami na ko, na nagtamog ni Kristo. And that's the first point. That's the second point. Not just magpakasama sila kang Pablo, muliwat ta sila ni Kristo. Verse 17 to verse 20. Kung nasaan 17 to 20, it says, kita na, may mga tao ngayon na naninguha pag-ayos pagdani kaninyo. Apan dili maayo ilang tuyo, ang tinguha nila mo lamang nga mahimulag ka mo kanang aron masuod ka mo kanila. Maayo ngayon na magmadasigon ka mo kanunay sa maayong utang bisan kung wala ako diya uban kaninyo. Verse 19-20. Mga minahal kong anak, sama sa usa ka inahan nga nagbati, gibati ko sa makausapa ang samang kasakit. Tungod kaninyo hangtod nga makabatong kamo sa kinaiya ni Kristo. Dako ang akong tinguha sa pagpakiguban kaninyo karon aron mausab ang akong una may tungod kaninyo na balaka ako pag-ayo kaninyo. Ngani makita nato ang dugang nga pilar o hangin ni Pablo sa mga taga-Galacia na din gi-point niya ngani nga buot niya nga kining simbahan na kini nga taga-Galacia muniwat sila ni Kristo. Kung sa unang punto, buot ni Pablo nga magkasama sila kaniya, nga ni buot niya nga muliwat sila ni Kristo. Although na ay mga gustong mutani nila, ang iya, ang gusto ni Pablo, again, nadani mga ni mga tawahan na gusto na ko nga muliwat kung tapos Ginoo. So let's jump ani nga pagton, verse 17 to 18. Makita na to ngani ipaday ni Pablo nga yan, dahil mga tao nga gustong mudani sa mga taga Galacia. And gani kini mga tauhan na dili maayo ilang motibo.
Kaya ang tumungan nila is malayo ang mga taga-Galasya kang Pablo. Ang gini mga tawhan na walay lain kundi ang mga mili nga magtutudlo nga nagtudlo lag sayop ng ebanghelyo. Mo ni gi-point ni Paul dinhi. Ang tinguhan nila mo lang mga mahimulag kamo kana para masuod kamo kanila. Mo ni giingon ni Pablo dinhi. Kining pulong nga sa ikaduha nga sentence, kining pulong nga mahimulag kamo nako. Kining mahimulag kamo kanako. So verse 17, ang tinguhan nila mao lamang ang nga mahimulag mo kanako, masuod mo kanila. Sa Greek, this is a focus emphasis. Mao gini ang focus ni Paul dinhi nga mao gini lang goal mahimulag mo kanako. And ang explanation ani ngadto sa Greek kay kini mga tawhana, kini mga tawhana ang goal gid ani nila is danihon ang mga taga-Galasya aron mahimulag gid sila. And ang termino ani is buhaton nila ang tanan sa pagdani aron mahimulag gid sila kang Pablo. Here's the thing, ang buhat sa mga false teachers, buhaton nila ang tanan aron madani ka, aron malayo ka sa kamatuoran. Na yung mga false teachers, bisa sa itong panahon karon, buhaton nilang tanan, aron lang yung madala nilang tao sa ilang pundok. Manilang buhaton, mostly sa mga false teachers, offeran ng trabaho. Tagaan ka puhunan. Tagaan ka, unsa imong panginahanglan, aron lang mahimo kanilang kauban sa ilang simbahan. Nato, mooni kasagaran nga buhat sa mga false teachers. Inumdum ko sa dito sa jail, naman dito sa rooftop of Fellowship Center. Ang pikas na part, dito kuran ko INC. Mo nang daghan nga nimba na to, mga Kristohanon. So pagsugod yun sa mga INC nga to, daghan sila mga gitawag ko mga biyaya. Mga kaon sa Nina, kung ako nila yung kalipay piniliso, yung nana yung kalipay nila. So, wala sila manimba na to, dili sila manimba because and again, even before, maogina, even hangtod sa itong panahon, mao na ilang strategy. Na sila yung mga offer, na sila yung ihatag na trabaho, na sila yung mga ihatag ni mo, groceries baron, noon sa bahay mo, mong ikinahanglan, bugas baron, aron sigba ng kanila. Mo ni mga buhat sa mga false teachers, mo ko ni buhat sa mga false teachers nga ni katag ani panahon na sa time ni Pablo. Filipos Kapitulo 1:15-17. Gino din hinoon, pipila kanila, nagsangyaw ang Kristo tungod sa kasina o pag-indigay, apan ang uban nagsangyaw kaniya sa may kabubutod. Gibuhat nila kini pinasikat sa gugma, kay nasayon mo sila nga ang Dios naghatag na mo sa buluhaton sa pagpanalipod sa Ebanghelyo. Apan uban wala magsangyaw ang Kristo sa kinasingkasing niyo kung dili tungod. Kaya buot silang magpadako silang kagalingon aron kadugangan ang kalisod ng giantos ko sa pilang buwan. Ay mga nagwali sa kung sa Ginoo ay kulay ilang motibo. Amen? Manihingo ni Paul din na ay mga nagkailang alagad pero dili maaw ilang motibo. Ilang daoto si Pablo. Ilang natakihon si Pablo. Again, mao tumong sa mga false teachers. False teachers. So verse 20, balik tayo. Nani makita na itong personal na mga pulong ni Pablo towards sa mga taga-Galasya na din. Iyang gitabot na ni nga sama siya sa usa ka inahan nila na nagbati toward kanila. Hangtod nga makabaton sila sa kinaiya ni Kristo. Ingon niya ni gibati ko sa makausa pa ang samang kasakit tungod kaninyo hangtod nga makabaton kamo sa kinaiya ni Kristo.
Anang pulong Kristo niya is i-focus emphasis na ang point ni Pablo, ang mga taga-Galacia muliwat yun ni Kristo, makabaton yun sa kinaiya ni Kristo. And ang word na makabaton ka mo sa kinaiya, ang yun niya, makabaton mo sa kinaiya ni Kristo, or makabaton ka mo sa kinaiya, sa English translation, it means form. F-O-R-M-E-D. Ang buot kasabutan ni sa Greek is Christification or Christ-like character or Christ-likeness. Makabaton ka mo sa kinaiya ni Kristo. In other words, ang goal ni Pablo, alam ka na sama sa usakay na gusto niya ng mga taga-Galacia, makabaton yung kinaiya ni Kristo or muliwat ni Kristo. Muliwat ni Kristo. So, here's the thing. Duha lang kamarka, maganahan ang masamtan sa usa ka tinuod tinalagan sa Ginoo. Ang iyang tumong sa libro first, kung amod sila sa Ginoo. Second, ang muliwat sila ni Kristo. And here's the thing. Ang goal sa Christian life, Christ-likeness. Ang goal. Ang goal sa Christian life, Christ-likeness. Muliwat ni Kristo. Muliwat ni Kristo. Colosas Kapitulo 2, versikulo 6, ginoo din Sige, dahil mo. Ginoo din Kay gidawat naman ninyo ang Ginoo nga Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi nga inuusa kaniya. In other words, pag kinabuhi ka sama ni Kristo, uban kaniya. Romans chapter 3 verse 14, it says, "But put on the Lord Jesus and make no provision for the flesh in regard to its lust." Romans chapter 8 verse 29, it says, Kantong gipili ng daan sa Dios, gilain niya ron may sama siya anak. Amen? Aron ang iyang anak may mong kamagulangan sa daghang mga magsuon. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, it says, "But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transferred into same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit." Here's the Christian life. Ang atong Kristoanong kinabuhi on process pa siya. Gitawa ko sanctification. On process nga ang goal ani muliwat dito ni Jesus Christ. Amen. Amen. Tanawa ko na lang yung tapat kasi patunan ang muliwat. Liwat-liwat na gamay. Liwat-liwat na gamay. Kinagin, mauni tumong, mauni goal sa Kristoanong ginagin, muliwatan, Ginoo Jesus. Amen? Muliwatan, Ginoo Jesus. From glory to glory, just as from the Lord, the Spirit. Again, na ay mga nagdali sa mga taga-Galacia, pero ang pinaka-cry out ni Paul, muliwat sila ni Kristo. Makabaton sila, kinaiya ni Kristo. Hopefully, naanato din naagitay lao nga panganbri nga muliwat Kristo sa atong linihukan, sa atong kinaiya, sa atong pagbati. Again, mauni Kristo ang kinabuhi. Amen? Before mapahitas kung ika, aron mapausan mo na sa mga sa Ginoo sa Kristo, labihan ito mapausan. Kaniya to, dili ka mapailugon, karon nanana ka ni Kristo, practice ka ta na mapailog din. Amen? Kung kaniya to, grabe kay ka, worship, isog kay ka, karon nanana ka sa Ginoo, dili ka isog din. Buutan na kayo. Hinahinay. Sanctification, inanay na trabaho sa Espiritu sa atong ginabuhi. Amen? There is no such thing as gitawag na perfection na Kristohanon or perfect na Kristohanon. Sinless perfection. There is no such thing. Yung na Kristohanon na ka di nakakasa. No.
Kung gusto nyo makasag, ito muna ang atong gusto nyo ginagawa yung process po siya. Amen? Pero again, wala kong pasabot ng ang process, hindi lang ito mga itabang sa inyo, ito nagtabang sa inyo. Kung tanaw kang struggle ka ng ayan, Lord, kabang na ko, hindi kusba ko, hindi. Asa ko, hindi kuhaan, hindi ako, Lord. Kabangi ko, kung sa tabang sa inyong balawang Espiritu, nanihan ako. Again, mga nitumong ni Pablo, alang sa mga taga-Galasya na muliwat sila ni Kristo. Muliwat sila ni Kristo. Dili kay mangorta, lingawon sila, lipayon sila, tagay sila silang ginahanglan, offer na sila trabaho kung hili. Ang tumong ni Pablo, muliwat sila ni Kristo. Yan dating, as a pastor, sa mga taga-Galasya, ang pinakahanglan ni Paul, alam nila muliwat sila sa Lord. Muliwat sila sa Lord. And mo niya akong cry out na itong inig-ilig na kayo, magtamod ka, musunod ka sa Ginoo, muliwat dito ka sa Ginoo. Muliwat ka sa Ginoo. Usa sa Ginoo, sa kapastor, alam siya mga muliwat ka sa Ginoo. Amen? Mo ni cry out ni Paul. Kasi din, kasugat kayo mo pastor na walay laing isugutan kwarta, indikasyon na ang dili na Ginoo nalagad sa Ginoo. Bakong sampa, kailangan yung i-kuhala ko. Sa pila na, dili na Ginoo nalagad sa Ginoo. O kung makasugat mo pastor na dili mo suryan sa maturan o dili magtulo sa buong sa Ginoo, indikasyon na dili na alagad sa Ginoo. Ang Ginoo nalagad sa Ginoo, musubi sa Ginoo. Ang Ginoo talaga sa Ginoo mga lagad na siya o ang tumong niya alang siyang gigalagaan. Musunod sa Ginoo, dili kay musunod niya, musunod sa Ginoo, muliwat sa Ginoo. Mo niyang goal na muliwat ang ako sa Ginoo. Ang iyong kinaya, muliwat kang Kristo. Kaya ang tinuod na lagad sa Ginoo, i-point yun na niya kang Kristo ang iyang mga membro. I-point na niya always ang membro ang Kristo, dili siya magalingon. Amen? Niya i-point niya kang Kristo ang iyang mga membro aron muliwat sila kang Kristo. Here's a quote from John Stott, ingon si John Stott. The church needs people who in listening to their pastor, listen for the message of Christ. And walang need po sa church. And pastors who, in laboring among the people, look for the image of Christ. Yeah. Ang need sa mga churches karon and ang need sa church is pastor na kanunay mag-point ni Christ sa iya mga membro. Amen? Dili siya magalingon. Amen? I-point niya kang Christ aron ang iya mga membro muliwat din ni Christ. Amen? Meron sa kamissionary, yung name si Adoniram Hudson. This is a well-known missionary. And yung wife, nakakita article yung wife sa magazine niya. Kanina missionary, di pa nag-ingnan siya nga usa sa mga, or di pa nag-ingnan siya, sama daw siya sa mga apostles. Mao ni nakita siyang wife sa article. So, sa nakaibaw si Adoniram Hudson, ni-reply siya, I do not want to be like Paul, or like Paul. Dili siya danan nga may sama sa mga apostles. Or any mere man, I want to be like Christ. I want to follow Him only, copy His teachings, drink in His Spirit, and place my feet in His footprints. Oh, I want to be more like Christ. Again, ang goal sa Christianity, muliwatan ni Kristo. Christ-likeness. And again, mo ni kasi klaseng ni Pablo tuwad sa mga taga-Galacia. And mo niya ang inuha na ito ani maluwat ito sa Ginoo. Bako pa tayo na church, but ang akong goal na ito ani is i-point always Jesus Christ. I-point always Jesus Christ. Dili na po. Dili na po. Kang Jesus Christ, aron maluwat ng Ginoo sa Kristo.
And again, ini pagpakaliwat diha kag Kristo, mahimo na ni buhat ta sa mga giingon sa Ginoo sa po. Atong i-apply, atong ipanginabuhi. Giingnan ta mampo ka. Giingnan ta magbasa sa po sa Ginoo, mubasa ka. Kung sa mga giingon sa po sa Ginoo, mga makatabang nato, mga maghantod nato sa pagpakaliwat diha sa Ginoo, sundo nato. Amen. Nakoy kauban usa sa jail, ilas na gawin mo ni sa tawhan na nakapaaghat na ko, gustuhan mo na ko, pero hindi na naka-mature, baka kayo, kita ko yung tawhan na nakauban ng brigada. Convicto na siya, siyang kaso. Yung kaso is Section 11, na-convicto na siya for 12 to 15 years. Nagong na niyo siya magbiyahe yun. Ang may kabo, itarong niyo sa Ginoo, seryoso sa Ginoo, nagsige na siya ng Bible, dahil pagkito, nakita siya kanto, dito, magbasa siya Bible, mag-ampo, si kampo, niligawaman. Kung ikaw, na yung mata, magtanong yung buros at buwag. Dahil pagkito, dahil Bible, nakalakaw siya, lumita na siya lugar, and nagsige memorize ang verse, ng lugar, and rana ko, yung was it, madibuya And, nakasense ko niya ang seryoso yung cases Ginoo ko, bisag nakuhan siya na nakaulit ko siya. Yan lagi, nakatanaw ko yung mura na yung Ginoo, di ba? Tungod sa grabe ka pasensyoso, grabe ka buutan yung Ginoo. Yan niya maglugos, Bible lang. Anak-anak ko, isa sa mga example na mo ni resulta kung maluwag kay Kristo, kung tangod dito sa puso mo. First, may question para natin. Right now, makainom ba kasi ng pagulino na niliwat-liwat na kasi mo? Ha? Ay, liwat kasi mo. Liwat yun, pastor. Ayan sa tingin, kung wala ganit, iuhaa, liwat yun kasi nung. Kung ang rumbo sa pagkasahan ng pinabuyo. And, ganahan yung liwat, tamda, kabukot ko sa Ginoo sa pinabuyo. So, in close, last Monday, nag-pastors and workers fellowship me. Naagis at kaya niya ko sa invite. Actually, appeal din na siya na fellowship. Nang ako siya i-push na mag-join din. Isa si Brother Marco, wala ko siya, kaya ko siya mag-buyo. Dito, nag-fellowship me, and after simbang sa Ginoo, is nag-share rin sa mga kabugatod sa ministry. And nag-observe ko, ako nabati sa mga pastors, even sa mga workers nila, sila kasi is that wala din sila lang pangandoy sa ilang mga members, sa ilang mga didala. Is mag-grow din sila diya sa Ginoo. Kaya mahingo yun ang ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Bisan sa nga strategiya na pamagi. Kaya sa kauban na mo nga, magpakaon din siya. Pamahawan yung ganito, pagkaon din sila. Kaya nagilat ng mga nais, matukol sila sa Ginoo. Gibuhat nila araw matukol sa Ginoo. Amen? Dahil na pumagi araw, matukol lang sila sa Ginoo. Dili kayo matukol nila, matukol sa Ginoo. And again, katong mga tinuod yun, na alaga sa Ginoo, wala na sila tinuod, alam sila mga membro, alam sila gidala, matukol sa Ginoo, muliwat sa Ginoo, mga alaga sa Ginoo. The same reality, kami ang tinuhaw pangatuli na ito namin. Muliwat ko sa Ginoo, magtamod ko sa Ginoo, ang Ginoo may inyong gusto ko sa inyong mga kinabuhi. And again, kumong ginangapangan ko sa kapastor. Kumong ginangapangan ko sa mga alaga sa Ginoo sa ministry. Sa lahat na bahay, napili siya si Pastor Jess or si Pastor Jess nandito kabayan sa mga grupo sa pastors, grupo ng mga pastors sa somewhere in Cotabato.
Actually, 12 churches na sila. Ay niya, ganahan sila ng mga affiliate sa Living Word. Kung si Pastor Jess, kung hindi padangat ko, araw makik-meeting siya ng mga pastora. Tapos ang naitabo, meeting sila, nangutan na si Pastor, sa reason, anong mo affiliate sila, ang mga pastors. There's a problem. Wala katarong bahay ng tithes. Nakuha na to. Ay pagkadong ni Pastor na grabe ang kaguhol. Ay ngayon siya ganahan din niya na ng istorya, direktawa, nagiging mapili sa lingkod. Nagdili may tithe-centered na church. Ang ikaw po nga, kanipil churches, dibuwag sa ilang main na church nung wala matarong na ibahin lagi. Nakuha na to. And again, klaro kayo sa Mark, sa false teacher is now. Amen? Mabasa na ninyo yung Timothy. Sa Mark ka, sa bilik ko dito yung alagad sa mga kwartang dito. And actually, na disturbo ko yung buhay si Pastor Jess sa diyang na usa sa mga membro, ani nga pastor, tuyo nga pastor, ninyo siya, ang tuyo sa ministry ko, kwarta rin yun. Siya sa Pastor Jess, iawa yung mga kawanan yun. Hindi mo. And ingo si Pastor, I doubt kung yun anay hindi sila nalagad sa inyo. I doubt kung tinuod din na board ng pinag-anaw. Wala may conviction. Wala may kasing-kasing na magpakasabot na sayo ilang ibuhat ba. And ipagkaan sila ng Pastor na dili kong dili. And wala niya explain anong dili ko hindi tungod kay ma-explain pa niya. Dili ko yun sila mudayo. Tingnan mo man, ang mabagi sa Living by faith ng yun. Nakuha na to. Wala kayo madawat na sildo sa Living Word. Malagad ka sino, timanon, provide ka sino Panginoon, hindi ka sa nila sino, malagad ka sino. Ang dagat na makita sa Bible na lang. Ilang Elias, 20 months buwag. Amen? Ang daghan pag-testimony na makita mo sa Bible, even ang mga apostles, hindi na sila ay pagdagdag-tumitil, so na Sparta, ay magdaan, malakaw mo, pagwali mo sa pag-ilo. Pagbalik na, lipay ka sila. Lipay ka sila, tumugin na sila na naanit, no? Lipay ka sila, tumugin na kamalagdag sila niya. Ang uyo, ang ilo pangalagdag, di mo kayo pagpangalagdag, uyo ang ilo pangalagdag. Ang kalipay, walang Sparta, kung sa may maangkol ang ikinagay kalipay, naas ko pangalagdag, yas ko, makatungan ka sa buto sa mo. Amen? Mga ito, may kamo walang nadayon mo affiliate. Hindi mo sa ilusulos pastor. So, dua ka angyo ni Pablo sa mga taga-Galasya. Number 1, magpakasama sila ni Pablo. Tangdo nila si Pablo, tangdo nila ang pagtulunan o ang pagtuon ni Pablo sa kang Ginoong Kristo. So, kuhahin sa gitamon sa mga taga-Galasya, iyang mahamiyong napahawa mo diya, undangan na inyong gituuhan, na may pagtuo sa mga diya, sa mga Hudiyo, pagpakasama mo na ako, sunda ko ninyo. Muli hanggang limon. Ikaduha, maluwat sila ni Kristo. Sa musunod mo na ako, ang akong tumong ninyo, maluwat mo sa iyo. Amen? Mohon niya akong goal, alam ninyo, maluwat ang ninyo sa Kristo. Amen. Again, na ako makasabunani na mohon niya kung tumulong ko. Walang nakatani ng mga ministry, nakatani ng mga buhata, nakatani ng mga bulitin ko, pinanahan ko, magtambod mo sa Ginoo, nagating, yung mo sa Ginoo. Amen? Walang salamat, ibig din ang akong cry out is maubin. Na magdungan ka, magsunod sa Ginoo. Kung sa magsunod ka sa Ginoo, muliwat ka sa anak sa Jesus. Dili lang kay liwat-liwat, liwat yun.
Amen? So, Lord, again, salamat, Lord. Ani nga hangyo o appeal ni Paul alam sa mga taga-Galatian. This is the heart of the pastor of God. This is the heart of an authentic pastor. Lord, nga yung amin ko magkamot, diyan yung marumuliwat, diyan yung magliwat. Same reality. Namungan niyo ka. Kasyahin ni Lord, magkamot, diyan yung Rasyahin ni nga sa magkamot, diyan yung luliwat, diyan yung sa mga mga ni kasing-kasing pagod, mga niya kasing-kasing alam, ni spring months alam, salamat alam sa mga churches na nangandoy, luliwat yan yung ang buong ninong pulo, di mo labay pa, ang buong ninong pulo, di mo yun yung magamutod sa ginagdoy, di mo yung malutod sa ginagdoy, sa ilalay, sa process, certification mo kan luliwag dili sa pinaniya, sa pagkarulti, sa pangawna, sa mga limukan sa mga anak. Kung sa kasing-kasing timuha, hindi ang pas ang kinabuhi nga luliwag di sa mga anak na si Ginoong Jesus. Laygon ka, di mo na nagawin imayag sa pangalan ng Jesus. Amen. Ipapakan Ginoong Jesus ang last song.